Hello, hello, hello mga ka-VVS! Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ang inyong host at ngayong araw isang napakahalagang usapin ang ating tatalakayin. Isang usapin na siguradong magbibigay ng ginhawa at pag-asa sa milyong-milyong pamilyang Pilipino. Alam niyo ba, marami sa atin ang nagdarasal na sana dumating ang panahong hindi na natin problema ang singil sa ospital kapag nagkakasakit. Well, mga ka-VVS, tila nga po unti-unti nang nagiging katotohanan ang panalangin na yan. Ngayong araw, sisilipin natin ang Zero Balance Billing Policy na inilunsad ng ating gobyerno. Hindi lang natin didiskusyonin kung ano ito, kundi susuriin din natin ang mga kwento sa likod ng pagkabuo nito at ikukumpara natin ito sa sistema ng ibang bansa. Sino ba talaga ang nagpopondo? At ano ang papel ng ibang programang tulad ng malasakit sa prosesong ito. At syempre, may special shoutout din tayo sa mga PhilHealth Direct contributors. Ano ang dagdag benepisyo ninyo? Kaya, kumapit na kayo mga ka-VVS at simulan na natin ang ating kwento. Mga ka-VVS, bago natin diretsahin kung ano ang Zero Balance Billing, balikan muna natin ang pinagmulan nito. Hindi ito biglang lumabas lang. Ang pulisiya na ito ay nakaugat sa matagal na nating pangarap para sa Universal Health Care o UHC, yung tipong lahat ng Pilipino ay may access sa delikalidad at abot kayang serbisyong pangkalusugan nang hindi nauubos ang kaban ng bayan. Naaalala niyo pa ba ang UHC Act o Republic Act number 11223 na naipasa noong 2019? Ito ang pundasyon ng ating paglalakbay tungo sa isang mas malusog na Pilipinas. Layunin nito na walang Pilipinong maiiwan pagdating sa kalusugan. Kasama rin dito ang matagal ng polisiya ng PhilHealth, ang tinatawag na No Balance Billing o NBB, at dati ang NBB ay para lang sa mga indigents. Pero sa pagpasa ng UHC, unti-unti itong pinalawak para mas marami ang makinabang. Ngayon, itong Zero Balance Billing ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay isang malinaw na pagpapatuloy at pagpapalakas ng mga batas na yan. Ayon mismo sa Pangulo sa kanyang ika-4 na State of the Nation address, nakita niya ang matinding pasanin ng mga pamilya kapag nagkakasakit at kailangan ng ospital. Sabi niya, itinuloy na po natin ang Zero Balance Billing, libre po. Hindi lang ito basta policy, kundi isang pangako na hindi na kailangang mangutang o magbenta ng ari-arian ang ating mga kababayan para lang makakuha ng serbisyong medikal. Pero, mga ka-VVS, curious ba kayo kung paano natin ikukumpara ang Zero Balance Billing sa sistema ng ibang bansa? Meron bang ganito rin sa ibang lugar? Well, ang totoo po, ang konsepto ng pagkakaroon ng libreng serbisyong medical sa public hospitals ay hindi bago sa mundo. Sa katunayan, ito ay pundasyon ng tinatawag na Universal Healthcare Systems na makikita sa maraming bansa. Sa United Kingdom, halimbawa, ang National Health Service o NHS. Ito ay halos libre sa point of use. Ibig sabihin, kapag nagpunta ka sa public hospital sa UK, hindi ka sisingilin sa konsultasyon, operasyon, o pananatili sa ward dahil binabayaran ito sa pamamagitan ng buwis ng mamamayan. Malaki ang pagkatulad nito sa ating Zero Balance Billing sa DOH hospitals. Ang gobyerno ang sumasagot. Sa Canada naman, meron silang publicly funded healthcare system kung saan ang karamihan sa medically necessary na serbisyo sa ospital at doktor ay libre sa point of use para sa mga residente. Binabayaran din ito sa pamamagitan ng kanilang buwis. Kahit sa Sri Lanka, ang kanilang public healthcare ay binibigay din ng libre na pinupondahan ng general tax revenues. Bagamat may mga hamon din sila sa supply ng gamot at pasilidad, ang prinsipyong free at the point of service ay naroon. Ang kaibahan po mga ka-BBS ay ang Pilipinas ay unti-unti pa lang nating inalalatag ang ganitong komprehensibong sistema. Noon, napakataas ng out-of-pocket expenses ng mga Pilipino sa healthcare. Ibig sabihin, sariling bulsa ang sagot. Ang Zero Balance Billing ay isang malaking hakbang para bawasan ang pasaning ito at ilagay tayo sa linya ng mga bansang may mas accessible na healthcare para sa kanilang mamamayan.
Ngayon, mahalagang tanong, sino ba talaga ang nagbabayad para sa zero balance billing na ito? Dahil syempre, hindi naman pwedeng walang nagbabayad, di ba? Ito ang mga pangunahing nagpopondo. Number 1, ang gobyerno ng Pilipinas mismo sa pamamagitan ng DOH MAIFIF program. Ito po ang core funding, ang medical assistance to indigent and financially incapacitated patients o MAIFIF program ng Department of Health o DOH ay may malaking budget taon-taon. Halimbawa, sa 2025 budget, 41.16 billion ang inilaan para dito. Ito ang direktang pondo para sa mga pasyenteng walang-wala at hirap sa pinansyal. Number 2, PhilHealth, ang puso ng UHC. Siyempre, malaking bahagi pa rin ng pagpupondo ang PhilHealth. Sa ilalim ng UHC Act, PhilHealth ang pangunahing magbabayad ng individual-based health services. Ang pinalawak na no-balance billing policy ng PhilHealth ang nagtitiyak na ang lahat ng miyembro na naa-admit sa basic o ward accommodation sa mga accredited government hospitals ay hindi na sisingilin ng lampas sa benefits ng PhilHealth. Tandaan, ang PhilHealth funds ay nanggagaling sa inyong kontribusyon at syempre sa pondo ng gobyerno. Number 3, Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO at Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR. Malaki rin ang contribution ng mga ahensyang ito. Bahagi ng kanilang kita ay inilalaan sa healthcare programs at ito ay idinadagdag sa pondo para matiyak ang zero balance billing. At ang panghuli, number 4, alokasyon sa mga DOH hospitals. Meron din direktang alokasyon sa maintenance and other operating expenses o MOE ang mga DOH hospital na ginagamit para sa mga gamot, supplies at iba pang serbisyo na sasagutin ng hospital. Ito ay pinalaki sa ilalim ng direktiba ng Pangulo para masiguro ang zero billing. Kaya mga ka-VBS, malinaw po na ang nagpopondo ay ang mamamayang Pilipino mismo sa pamamagitan ng ating gobyerno at mga kontribusyon sa PhilHealth na sinusuportahan pa ng kita mula sa PCSO at PAGCOR. Ngayon, dumako naman tayo sa mga usapin na medyo nagdudulot ng kalituhan. May mga programang dati nang inuugnay sa pagpopondo ng serbisyong medikal. Linawin natin ang kanilang papel sa kasalukuyang Zero Balance Billing Policy. Number 1, Priority Development Assistance Fund o PDAF at Guarantor Letters. Ang dating papel nito, noong araw, ang PDAF o pork barrel ay bahagi ng budget ng mga kongresista at senador na ginagamit nila para sa iba't ibang proyekto kabilang ang medical assistance. Ito ay nagresulta sa pag-i-issue ng mga guarantee letters para sa kanilang constituent. Sa kasalukuyang kalagayan mga ka-VBS, napakahalagang linawin nito. Ang PDAF ay idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema noong pamang 2013. Ibig sabihin, hindi na ito legal na pinagmumulan ng pondo, kaya ang kasalukuyang zero balance billing ay hindi nakasalalay sa PDAF. Gayon din sa ilalim ng bagong direktiba, hindi na kailangan ng guarantee letter para mag-avail ng zero balance billing sa mga DOH hospitals. Layunin nitong alisin ang red tape at political na impluensya sa pagkuha ng tulong. Basta na-admit ka sa basic accommodation sa isang DOH hospital, libre na ang serbisyo. Ngayon, pag-usapan naman natin ang malasakit centers. May mga nagtatanong sa ating mga ka-VBS, redundant ba ang malasakit center sa zero balance billing process? At ano ba talaga ang papel nito? Malasakit Center. Ang Malasakit Center ay isang one-stop shop sa mga DOH hospitals at iba pang pampublikong ospital. Ito ay isang programa ng pamahalaan na nakasaad sa Republic Act No. 11463 o ang Malasakit Center Act of 2019. Ang layunin nito ay pagsamasamahin ang iba't ibang ahensya na mayroong medical at financial assistance tulad ng DOH sa pamamagitan ng MAIFIF, PhilHealth, PCSO at DSWD.
Ang balance billing policy ay nangangahulugang ang ospital mismo ang otomatikong mag-a-apply ng lahat ng available na pondo mula sa MAIFIF, PhilHealth, PCSO at PAGCOR para hindi ka na singili. Ang Malasakit Center naman, bagamat hindi na ito ang tanging gateway sa tulong, ay nagsisilbing isang administrative hub sa loob ng ospital na nasa ilalim ng DOH. Sila ang tumutulong na i-coordinate at i-streamline ang pagkuha ng mga pondo mula sa iba't ibang cooperating agencies, lalo na para sa mga kaso na may mataas na gastusin o kakaibang pangangailangan, kung saan ang PhilHealth at MAIFIF ay hindi sapat. Sa madaling salita, ang Malasakit Center ay hindi direktang nagpopondo, kundi isa siyang sistema at tagapangasiwa na tumutulong upang matiyak na ang lahat ng pondong inilaan ng gobyerno para sa tulong medikal ay mabilis at ganap na magamit ng pasyente para tuluyang maipatupad ang zero balance billing. Kaya, malinaw po na ang pondo ay galing sa buwis at contribution ng mamamayan na pinamamahalaan ng DOH, PhilHealth, PCSO at PAGCOR. Ang PDAF at guarantee letters ay hindi nakasama sa proseso ng zero billing, habang ang Malasakit Center ay isang administrative hub na itinatag sa batas upang mapabilis ang pag-access sa tulong na kailangan. Para naman sa ating mga PhilHealth Direct Contributors, kayong mga regular na naghuhulog ng inyong kontribusyon, alam nyo ba na meron kayong dagdag benepisyo at serbisyo bukod pa sa general coverage? Dahil kayo ang pundasyon ng pondo ng PhilHealth, mahalaga na malaman nyo ang inyong karapatan. Bilang direct contributor, ito ang mga employed, self-employed, OFWs, at lifetime members, may mga expanded benefits kayo na mahalaga. Number 1, expanded coverage for catastrophic illnesses. Bukod sa zero balance billing sa DOH hospitals, may mas malaking coverage ang PhilHealth para sa mga malalalang sakit. Halimbawa, heart disease. Covered na ang open heart surgery, heart valve repair o replacement. Kidney transplants. Ang coverage limit ay itinaas na sa 2.1 million mula sa dating 600,000 pesos, kasama na ang gamot at serbisyo pagkatapos ng operasyon. Dengue, severe cases, itinaas na ang coverage sa 47,000 pesos. Cataract operation, inayos na ang limit sa 187,000 pesos mula sa 16,000 pesos. Dialysis, libre na ang 3 dialysis session kada linggo sa buong taon, pati ang gamot. Cancer, may Cancer Assistance Fund na nagbibigay ng karagdagang tulong sa gamot at treatment. Meron din pondo para sa human papilloma virus or HPV na nagdudulot ng iba't ibang uri ng cancer. Number 2, therapy at rehabilitation para sa TWDs. Covered na rin ang therapy at rehabilitation ng person with disabilities, pati na ang kanilang assistive mobility devices. Number 3, Consulta Package. Sa ilalim ng UHC Act, meron ding Consulta Package ang PhilHealth. Ito ay nagbibigay ng access sa basic check-ups, laboratory tests at ilang gamot sa mga accredited facilities na naglalayong makaiwas sa pagpapa-ospital. Kasama na rito ang cancer screenings. Kaya, mga ka-BBS, napakaganda ng mga benepisyong ito para sa mga direct contributors. Mahalaga na maging active ang inyong membership para tuloy-tuloy ninyong ma-enjoy ang mga ito. Ngayon, para sa ating mga ka-BBS na naghahanap ng impormasyon kung saan sila pupunta, narito ang ilang mga prominenteng DOH-run hospitals na nagpapatupad ng zero balance billing policy. Mahalagang tandaan na lahat ng 87 DOH-run hospitals ay kasama sa polisiya. Kaya kung may DOH hospital na malapit sa inyo, malaki ang posibilidad na sakop ito. Number 1, East Avenue Medical Center sa Quezon City. Number 2, Rizal Medical Center sa Pasig City. Number 3, Jose Rizal Memorial Medical Center sa Manila.
Number 4, Philippine Orthopedic Center sa Quezon City. Number 5, Amang Rodriguez Memorial Medical Center sa Marikina City. Number 6, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital sa Caloocan City. Number 7, Quirino Memorial Medical Center sa Quezon City. Number 8, Western Visayas Medical Center sa Iloilo City. Number 9, Southern Philippines Medical Center, Davao City. At number 10, Vicente Soto Memorial Medical Center sa Cebu City. Para sa kumpletong listahan ng 87 DOH-run hospitals, maaaring bisitahin ang website ng Department of Health o DOH, Health Facilities Development Bureau at ng Presidential Communications Office or PCO websites. Mahalagang paalala ulit mga ka-BBS, ang policy na ito ay strictly para sa DOH-run hospital at sa mga pasyenteng naka-admit sa basic o ward accommodation. Hindi pa kasama ang mga GOCC hospitals tulad ng National Kidney and Transplant Institute, Philippine Heart Center, Lung Center of the Philippines at Philippine Children's Medical Center sa direktang zero balance billing na ito. Bagamat, meron silang sariling PhilHealth benefits at programa na naglalayong makatulong. At para sa makumpletong links para sa inyong reference mga ka-BBS, ilalagay namin ito sa description box. Ito ang mga pangunahing impormasyon sa zero balance billing, PhilHealth benefits at UHC, listahan ng DOH hospitals at malasakit centers. At ayan mga ka-BBS, sana po ay marami kayong natutunan sa ating pakwento ngayong araw. Ang Zero Balance Billing Policy ay isang malaking hakbang tungo sa mas magandang kalusugan para sa bawat Pilipino. Hindi na kailangang mangamba sa singil, basta alam natin ang mga alituntunin at kung saan pupunta. Patuloy po tayong maging maalam, maging boses ng katotohanan at magbahagi ng impormasyon. Kung may mga katanungan pa kayo, huwag mag-atubiling mag-comment sa ibaba. At kung nagustuhan ninyo ang video na ito, paki-like at share po. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe sa Voice and Vision Stories para sa mas marami pang makabuluhang usapin. Maraming salamat po sa inyong panonood mga ka-BBS. Hanggang sa muli, manatili tayong malusog at may pag-asa.